Sa isang bayan na puno ng ilaw at sasakyan, hindi mawawala ang mga kwento ng dilim. Sa San Isidro, isang albularyong kilala sa kakaibang lakas at talas ng isip ang namumuno sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang, si Mang Lando. Hindi siya ordinaryong albularyo. Sa araw, nagbebenta siya ng herbal tea sa kanto at nakikisawsaw sa usapan ng mga kapitbahay. Sa gabi, dala-dala niya ang kanyang supot ng mga anteng-anteng, mga halamang gamot, at isang matibay na palo-palo, handa sa laban. Hindi ito basta laban, ito ay sining. Madalas niyang sabihing may kasamang ngiti habang nilalabanan ang mga tikbalang na naglalakad sa kalsada, at mga aswang na nagtatago sa mga anino ng mga gusali. Isang gabi, habang tahimik ang bayan, may balita na isang matapang na aswang ang nagpapahirap sa mga tao sa may lumang sementeryo. Dali-daling pumunta si Mang Lando, dala ang kanyang mga gamit at ngiti na parang nagbabaka sakaling makipagkwentuhan muna. Nako, mga aswang, aswang, aswang. Parang laging ito ang problema ng bayan namin, bulong niya habang inaayos ang kanyang mga anteng-anteng. Pagdating niya sa sementeryo, sinalubong siya ng malamig na hangin at mga matang naglilihim sa dilim. Nilabas niya ang kanyang palo-palo at binulong ang mga dasal na itinuro ng kanyang lola. Habang nag-aabang, biglang may lumabas na matangkad, may buntot, at malakabayo, ang tikbalang na matagal nang kinatatakutan ng mga taga San Isidro. Sumunod naman ang isang aswang na nagbabaka sakaling manakot sa kanya. Pero sa halip na matakot, tumawa si Mang Lando. Hoy, di na ba kayo mag-asawa sa akin? Parang relasyon natin, paulit-ulit. Sabi niya habang pinapakawala ang mga kulam at anteng-anteng. Nagkaroon ng labanan, hindi lang ng mga espiritu kundi ng mga biro at talino. Gamit ang kanyang wit at herbal na gamot, napaalaya niya ang bayan mula sa mga nilalang na iyon. Ngunit bigla, may bumangga sa kanya mula sa likod, isang matandang lalaki na may mahigpit na tingin. Sino ka ba talaga? Tanong nito. Nalaman ni Mang Lando na ang lalaking iyon pala ay isang politiko na lihim na gumagamit ng takot sa mga nilalang para kontrolin ang bayan at palakasin ang kanyang posisyon. Ang tunay na kasamaan ay nasa mga tao, hindi sa mga engkanto. Sa dulo, ginamit ni Mang Lando ang kanyang katatawanan at talino hindi lang para labanan ang mga aswang at tikbalang, kundi para ilantad ang pandaraya at kalokohan sa bayan. Ang tunay na laban ay laban sa mga anino ng puso't isipan ng tao, sabi niya habang ngumiti. At sa kabila ng lahat, nanatili siyang albularyong may puso at ngiti na handang tumulong kahit kailan.